Bahagi ng kulturang Pilipino ang pagkikipagkamay o handshake para selyuhan ng mga personal na ugnayan o pagkikipagkapwa. Pero ang tradisyong ito pwede rin makapagpasa ng germs at sakit. Ano naman kaya ang mga pwedeng alternatibo rito? Alamin sa balitang hatid ng kapuso nating si Valerie Tan. Ang mga ordinaryong ubo at sipon, pati na rin ang nakamamatay na Ebola na kumakalat sa West Africa, pwedeng maipasa sa simpleng handshake o pakikipagkamay lamang. Because our hands, pag naubuhan mo nasingahan mo na, your tendency is to touch something else. And then you touch it, then you touch your nose again and your mouth, nagpasok na naman yung virus sa body mo. Virus carrier mang may tuturing ang ating kamay, ayon sa sociologist na si Brother Clifford Sorita, karaniwang social greeting na natin ang handshake o pakikipagkamay. It's the way of acknowledging, di ba, each other and to acknowledge the presence of each other in our lives. May style din ng handshake natin. The Filipino handshake is like an embrace, no? Pag pinag-aralan mo siya, it's like an embrace. It moves from the side going this way. Para siyang shorter version ng isang yakap. So gagano mo, you move your hands going outward and then you meet the person halfway. Ang mahigpit na handshake, palatandaan daw ng kumpiyansa ng isang tao. Pero sa ibang bansa sa Asia, mas gusto nila ang weak handshake, kung saan hindi ganun kahigpit ang hawak sa kamay ng kinakamayan. Yung level of interpersonal relationships ang ating handshake. You feel the presence of the other kasi nga the firmness of our grasp. Pero kapag mas mahigpit ang handshake, alam nyo bang mas maraming germs ang naipapasa? Para maiwasan ang pagpasa ng sakit, bakit hindi subukan ang fist bump? Ang short at sweet na fist bump na nauuso ngayon, mas hygienic ka raw. Well, the back of the hand is something we don't touch our body fluids with. Fist bump man o handshake, para sa mga health professionals, mas mainam pa rin na ugaling maghugas ng kamay. We have to be conscious about our hygiene. We have to be conscious about our responsibility, especially when we're sick. Pag may sakit tayo, kailangan responsible tayo sa mga co-workers, fellow students. Valerie Tan, GMA News.